ng Panginoon, bagkat ang Diyos ay mabuti. Mabuti ba ang Panginoon sa inyong mga buhay? Mahina! Mabuti ba ang Diyos sa inyong mga buhay? Hallelujah! Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Yes, Lord, ikaw ang pag-asa namin. Pagkalak lahat ng iyong likha, maawit na pupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo, Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, Diyos. Pag-ibig mo di nagbabago, papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, tataas ka sa buhay ko. Wow, sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, maawit at pupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo, Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, maawit na pupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, napakabuti mo. Sige, sabihin mo sa Panginoon na napakabuti niya sa ating mga buhay. Wala kang katulad magpakailanman, oh, napakabuti mo, Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Napakabuti mo, Diyos. Sa bawat oras kay totoo, wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, Diyos. Pag-ibig mo di nagbabago, papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Wala kaming itataas, Panginoon, kung hindi ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Sige po, we will continue to worship you, God. Patuloy natin awitan ng Panginoon sa umagang ito na tunay nga ang Diyos ay hindi po nagkulang sa ating kahit kailan. Mabuti ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa namin, O Diyos, at wala nang iba.
sa mundo. Di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Sige po, sabihin mo sa Panginoon na ang ating Diyos ay walang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang
Yes, Lord. Hallelujah. Na tunay nga, Panginoon, sa habang panahon, Ikaw ang Diyos na walang katulad. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat kay buti mo, Panginoon, sa amin. Hindi ka nagbabago. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Jesus. Na tunay nga, Lord, na kahit hindi kami karapat-dapat, Ikaw ang Diyos na laging nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Tunay nga, Lord, na Ikaw ang Diyos na walang katulad. Kaya naman sa umagang ito, mataas na papuri at pasasalamat, Panginoon, ang nais namin para sa iyo, God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, Jesus, sa lugar na ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, pagkat Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat po, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you for your mercies and grace, O God. Hallelujah. Thank you for your everlasting love, O God. Thank you for securing us that your love never changed, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, O God. Salamat, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami bababayaan. Your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, O God. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. Sa habang panahon, ayan. Meron tayong exercise. Pag sinabi ko ang Diyos ay mabuti, ang sasabihin nyo sa habang panahon, okay? Ang Diyos ay mabuti. Sa habang panahon. Amen. Sige po, tayo po ay magkamayan. Amen. Welcome po ang lahat sa Arise Jesus Worship and Mission Ministries. Let us praise the Lord. Hallelujah. Yes, I love you. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Of the Lord. Let's sing once again. Yes, I love you. Of the Lord. Yes, I love you. Of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with a love. Yes, I love you with a love. Yes, I love you with a love of the Lord. Amen, amen. Amen. Sige po mga bata, punta na po kayo sa pastoral room. Ayan, nandito po ang ating mga bata. Yan po. Napakabuti ng Diyos sa ating pag-aawitan. Amen? Napakabuti ng Diyos.
Nawa ang araw na ito ay isa sa pinakamagandang linggo para sa atin. Kaya, paalala lang po, let us focus po tayo sa salita ng Diyos para hindi naman po sayang yung ating pagising ng umaga, yung mga pwedeng makaistorbo sa atin, yung mga bata po ay wag po nating isiping istorbo. Amen? Ulitin ko po, ang mga batang nagtatakbuhan, minsan po hindi lang namin sila makontrol doon kasi gusto nilang bumalik sa mga nanay nila. Isipin po natin, lalaki rin yan. Amen? Lalaki rin yan. Kaya, pasensyahan nyo na po yung mga bata. Focus lang po talaga kayo. Malakas naman po yung ating sound system. Hindi ko na po tatagalan. Ulit po, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti sa habang panahon. Welcome po sa Arise Jesus Worship and Mission Ministry po kay Antoinette Bautista and Lumber. Tama, okay. Lumber Bautista. Welcome po sa Arise Jesus Worship and Mission Ministry. Huwag po kayong mag-alala. Ang Arise Jesus po ay wala po kaming tinataas, kundi ang si Jesus lamang. Hindi rin po kami nagtataas ng kahit na anong relihiyon dahil wala naman pong relihiyon na makapagliligtas sa tao, kundi ang relasyon natin sa Diyos. Kaya wag po kayong matakot. Muli po, welcome po sa Arise Jesus Worship Ministry. Di ko na po tatagalan. Tatawagan ko po ang head pastor or senior pastor po ng Arise Jesus, Pastor Joshua Herrera. Amen. Sige po. Sino po ang excited po ngayong umagang ito? Hallelujah. Nakpataas. Hello? Ayan, praise God. Isa nga malakas sa palakpak mula para sa ating Panginoon muli. Isa pong naulan. Naulan ba? Hindi naman ano? Sasabihin ko po sana isang maulang umaga. Pero dahil hindi naman, isang mainit na umaga. Hallelujah. This morning po, I am excited to be here once again. At sino po dito ang excited na nasa tahanan siya? Hallelujah. Papalit niya ako ng mic na puputol-putol. And praise God. At before po tayo mag-start, ma-invite ko po ang lahat ay tumayo. At tayo po ay magsisimula sa pamamagitan po ng paglapit sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat, Lord, for this wonderful morning na dinako niyo po kami, Panginoon, sa lugar na ito upang maranasan ka, Panginoon, at makapakinig, Panginoon, ng inyong salita. At Panginoon, ngayong umagang ito, patuloy namin, Lord, inaalay ang gawaing ito po, Panginoon, para sa inyong kapurihan. At ang panalangin namin, O Diyos, na ang aming inyong salita po, na aming pong pag-uusapan, pag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon, ay makapagbigay sa amin, Panginoon, ng dagdag kaalaman, O Diyos, at mga katotohanan, Lord, na aming magagamit sa aming araw-araw na buhay. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy niyo pong buksan ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga tenga, Panginoon, para sa inyong salita. At ang panalangin namin, Panginoon, hindi lang po ito pumasok, kundi magamit namin ng tuluyan, Lord. And we pray, Father, na maranasan ka namin hanggang sa pagtatapos ng aming gawain. And Holy Spirit, be with us today as we worship you. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, na inyong salita lang ang makikita, Panginoon, hindi po ako. Purihin po kayo muli, Panginoon. Nararapat po sa inyong mataas sa pagsamba. Salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Sige po, you can now be seated. Last week ako patawarin niyo po dahil last week ako ay wala dahil ako po ay nabigyan ng pribilehiyo na mag-preach sa isang church na isang friendly church naman po natin dito sa Queens Row. Ngayon, nandito naman po tayo. So this morning, we will be a bit different, no? Medyo pag-uusapan natin ay medyo kakaiba po dahil I was asking the Lord, kasi katatapos lang po ng ating 6-part series po na what you call this? Ano ba yung pangalan series natin? Building the Right Foundation, no? Which is pinag-aaralan po natin yung Book of Galatians. Ngayon, since bago pa lang, medyo magsi-series break po tayo. At may pag-uusapan tayo ngayong umaga po ito, and I was asking the Lord, ano nga po ba ang gusto niyo pag-aralan namin ngayong umaga? At binigyan po ako ng topic ng ating Panginoon na nakita ko po na napaka-importante po sa buhay ng isang tao. Lalo-lalo po sa buhay ng isang Kristiyano.
No, ang ating pag-uusapan po today ay tungkol, thank you, Nak. Ay pag-uusapan natin tungkol today is the word finances. Ayan. Finances. Oh, masarap pag-usapan po ito, no? Because alam ko po, mapa-Kristiyano ka man o hindi, importante po ang buhay pinansyal. Tama ho ba? Yan, malakas. No? Sa pausapang pera, malakas. Hallelujah. So, because a lot of Christians today are struggling, not just in their spiritual life, but also in their personal life when it comes po sa buhay pinansyal. Kaya ngayong umaga pong ito, ating pong pag-aaralan kung paano nga po ba mamuhay o paano nga po ba magkaroon ng financial mindset na bilang po isang Kristiyano. No, this topic is not about being rich, okay? Ulitin ko po, ang pag-uusapan natin hindi po para hindi natin pag-uusapan ng pagyaman. Pero ang pag-uusapan po natin is how to have a good testimony. Good testimony, and also paano nga po ba tayo mag-isip bilang isang lingkod po ng Panginoon at believers po at maging good steward na binibigay sa atin ng Panginoon. So before tayo mag-start, pwede po sabihin sa inyong katabi, good steward. Ayan. Naniniwala po ba kayo na lahat po tayo ay binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon po na humawak ng finances? Ayan. At again, lahat din po tayo nabigyan ng pantay-pantay na nakakayahan to have a stewardship skills. No? Ano nga po ba yung Tagalog ng stewardship? Pangangalaga. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng skills para mangalaga sa binibigay sa atin ng Panginoon. Again, for us to start, God is not against wealth. Hindi po against ang Diyos sa kayamanan. Hindi po against ang Panginoon na ikaw ay kumita na maganda at makaipon. Ang against ng Panginoon ay ang tinatawag po na greed. Are you with me? Ano po Tagalog ng greed? Kasakiman. Ayan, sakim. No? Hindi po against ang Panginoon na kumita ka, makaipon ka, makaahon ka sa buhay. Pero against ang Panginoon ang pagmamahal natin sa pera ay yun na po ang nagiging priority ng ating buhay. So again, God is not against wealth, He is against greed. Because God wants us to become faithful stewards of what He has given to us. So sa umagang ito, magsisimula po ako sa isang statement at pwede po babasahin niyo po ito in 1, 2, 3, go. Amen pa ba? No? Financial freedom begins with spiritual responsibility. Ang ating buhay financial po, kung gusto mo natin maiayos, napaka-importante na maintindihan din po natin na meron pong responsibilidad ang ating spiritual na buhay sa ating pagdidesisyon. No? Our spiritual responsibility anchors in our financial freedom. So ito po ang ating topic ngayong umagang ito na ating pag-uusapan sa susunod po na 30 minutes. At pinangalanan ko po siyang money and freedom. Ayan. Kung maaalala niyo po, I don't usually topic this, no? Usually po pag ako ay nagtuturo, talagang puruhan. Pero this morning, I believe meron pong gustong ituro ang Panginoon sa bawat isa ngayong umagang ito. So ang pag-uusapan po natin is money and freedom. Kaperahan at kalayaan. Sino po dito ang gusto pong maging malaya sa kanyang buhay? Hallelujah. Lahat naman tayo, no? Sino ba naman nasa tamang pag-iisip na gusto niya maging slave, no? Lahat po tayo gusto po maging free on what we do. Gusto natin maging malaya. Lalong-lalo na pag sa usapang pera. Sa usapang free, financial, no? Pero alam niyo po ba, para mas malinaw po ang ating pag-uusapan, ang salita pong financial freedom ay meron pong isang napaka-importanteng ibig sabihin sa ating buhay, no? So what is financial freedom? Alam niyo po, may dalawang ibig sabihin po 'yan at nakadepende po ang ibig sabihin kung kanino mang gagaling. Ang sabi po ng mundo, pag sinabing what is financial freedom, pag tinanong mo ang mundo, no, na hindi po nakakakilala po sa ating Panginoon, na hindi nagbabasa ng Bible, na wala pong change sa kanyang buhay, ang ibig sabihin po ng being financial free is being rich. No?
Pag sinabi po, pag tinanong mo ang mundo, kung ano po ang ibig sabihin ano ba ibig sabihin ng financial freedom? Ito po yung pagiging mayaman. Pagkita ng bilyon, no? Pagkita ng milyon, bilyon, ayan po ang pag tinanong mo ang worldview, ang pagdating sa financial freedom. Pero alam niyo po, may isang ibig sabihin ang financial freedom po pag ang Biblia naman ang sasagot. Ang biblical view po ng financial freedom po is not becoming rich. Sabi mo sa katabi mo, hindi pagyaman. Ayan. Hindi po pagyaman, but being free to serve God without controlled by money. Ano po ibig sabihin yan? Napakasarap po maglingkod sa ating Diyos na buhay na hindi po tayo kinokontrol ng pera. Ano ang ibig sabihin po niyan? Kapag ikaw ay financially free at hindi ka mayaman dahil alam mo na ang Diyos ang magsusustain, ang Diyos ang mag-aalaga, ang Diyos ang magbibigay sa iyo, hindi ka mag-aalala sa iyong buhay. Hindi ka mag-aalala na mawawalan, kumbaga, hindi ka mag-aalala na aattend ka ng Sunday. No, aattend ka ng mga gawain ng Panginoon. Hindi ka mag-aalala na tutuloy ka sa paglilingkod. Dahil alam mo ang Panginoon ang magsusustain ng iyong pangangailangan. So ayun po ang financial freedom. It's being free. Magiging malaya na makapaglingkod sa ating Diyos. Sino po gusto mangyari sa kanyang buhay yun? Na makapaglingkod ako. Alam niyo po, no, sa aking 20 to 25 years sa ministry po, marami po akong nakita na mga lingkod ng Panginoon. Kapwa ako lingkod. Kapwa ako na naglilingkod sa loob ng simbahan na nawala na po. Dahil ang isa sa mga unang dahilan ba't nawawala, dahil kailangan po nilang mag-ipon. Nakakalungkot, no? Na umaalis po sa kanilang calling dahil gusto po nilang makaipon para sa kanilang buhay, makaipon para sa kanilang pamilya. There's nothing wrong with this. Uulitin ko po, pero nakakalungkot itong katotohanan na ito. No? Na nawawala po sa ministry dahil nagiging priority po ang income. Ngayon pong umagang ito, ako po ay nagsasalita po sa inyong harapan, hindi po bilang isang pastor, kundi po isa rin pong manggagawa. Ako din po ay isang empleyado sa isang kumpanya. Ako din po ay may boss. Ako din po ay may pangarap na makaipon, pangarap na para sa aking pamilya. Ako din po ito. Kaya po sa umagang ito, ako po ay magsasalita, ako po ay magtuturo based sa aking experience. A few months ago, meron po ako narinig na isa pong kapatiran na nagtanong, hindi mo po specifically sa akin, pero narinig ko po na ang sabi po ng kapatiran nito, nawa po makapagturo si pastor ng tungkol po sa finances. Maituro niya sa atin kung ano nga po ba ang mga kailangang gawin para ang buhay ay kahit papaano po maging magaang. Lalo-lalo po sa pinansyal. Kaya ito po umagang ito po ang pagkakataon na dapat po tayo ay matuto. Handa na po ba ang lahat? Ayan, hallelujah. Sino po dito excited na matuto sa kanyang finances? Hallelujah. Alam niyo po, napaka-bless po ninyo. Dahil ito pag-uusapan natin ay sabi ko nga sa inyo, kakaiba. Pero, this is a series of what I have learned for the past years in my life. I am working, para magkaroon po kayo na idea sa mga first time po ako nakita. I am working for a corporate company, no, as a vice president for sales and marketing. No? Pero before po noon, ako po ay nagsimula sa pagiging ahente ng bahay. More than a decade ago, I started as a person who sells properties for a living. So from that opportunity, ako po ay nag-grow. And I attended a lot of seminars. I attended a lot of ako po ay nagpa-mentor, ako po ay nagbasa ng mga libro, ako po ay nagkaroon po ng maraming pagkakataon na matuto. At alam ko po sa umaga pong ito, may mga parts po ako na ituturo sa inyo na nakikita ko na makagagamit po ninyo, not just being an individual, but also a servant of God. Kaya po umagang ito, ang ating pong tanong, no, paano nga po ba maging financially free? How to be financially free?
Paano ba maging totoong malaya sa kanyang finances? Paano ba ako makakaahon sa hirap ng buhay? Paano ba ako magkakaroon ng magandang opportunity sa aking buhay? Kasi ito po ang katotohanan. Napakahirap po magtuloy sa kanyang pananampalataya na may struggle po financially. Bilang tao po, tao sa tao kausap, ang hirap naman talaga na halimbawa kung ikaw ay manggagaling po sa malayong lugar, syempre lahat po ng ating gagawin ay kailangan po ng pera. Pero alam niyo po, itong pag-uusapan natin ay nawa makatulong po sa bawat isa. Kaya po, which is our question today, how to be financially free. Paano nga po ba maging malaya talaga sa ating po finances? Number one, ang sabi po dito, we need to understand na financial freedom begins by recognizes that God owns everything. Ulitin ko po. Ang pagiging financially free ay nagsisimula po sa pag-recognize na ang Diyos ang pagmamayari niya ang lahat. Siya po ang nagmamayari po ng lahat ng bagay. Siya po ang nagmamayari ng ating finances, ang opportunities na dumadating. We should recognize that God owns everything. Ulitin ko po, we are not owners. Ano man po ang trabaho mo ngayon, ano man ang negosyo mo ngayon, ano man ang ginagawa mo ngayon, hindi mo ito pagmamayari, kundi pagmamayari po ng Diyos. Ano po tayo? We are just stewards. Tayo lang po ay tagapangalaga ng binibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Psalms 24 ni David, nung sinusulat niya po ito, sabi po ni David sa Psalms 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat, ang mundong ito ay sa Diyos at lahat ng naririto ay sa Kanya. Amen po ba doon? God owns everything. Our income, our business, our investments, our possessions. God owns everything. At kung maintindihan po natin ngayong umaga na pagmamayari niya ang lahat, dapat po bilang isang Kristiyano, dapat maintindihan na ang iyong buhay din ang pagmamaari niya. At bilang anak ng Diyos, wala po ako nakita na isang mabuting ama na pinabayaan niya ang kanyang anak. Hello? May nakita na po ba kayo na mabuting ama? Di ko po siya sabing lahat ng ama, ha? May mga ama na hindi po nag-aayos. Pero ang pag sinabi mabuting ama, hindi niya pinababayaan ang kanyang anak. Kung anong hindi man maibigay ang kagustuhan, pero ang pangangailangan ay pipilitin niyang maibigay dahil mabuti siya. Hello? So if we understand this truth, this reality that God owns everything, tayo po ay dapat magkaroon ng malinaw na pagkaintindi na hindi ka pababayaan ng Diyos. Hello? So how to be financially free? We need to understand that God owns everything. Second, paano nga po ba maging malaya? Sabi po dito, pabasa nga in 1, 2, 3, go. Money is a tool, not a master. Ulitin ko po. Ang kaperahan, ang kayamanan, ang negosyo, ang ating pong pinagkakitaan po ay tool. Pag sinabing tool, ba't magandang Tagalog ng tool? Kagamitan. Ay isang mere na makakatulong lang sa ating buhay, pero hindi po ito sinasamba. Hindi po ito pinaglilingkuran. Hindi po ito dapat ang ating maging prioridad sa ating buhay. Money is important, but it is not our master. Hello? Alam niyo po, napaka-importante pag-usapan po ito ngayong umagang ito. Dahil kahit sabihin niyo po sa akin o kahit sabihin niyo kahit kanino na hindi natin pinaglilingkuran ang pera, alam niyo po ang sabi ng Bible, for where is your treasure is, there your heart will be. Kung nasaan ang kayamanan ng iyong puso, nandun ka lagi. Nandun ang puso mo. Gusto mo malaman kung anong pinaglilingkuran ng iyong buhay? Kung titignan mo ang iyong buhay at kung nasaan ka most of the time, yun po ang pinaglilingkuran mo.
And I want everyone to understand na ako po bilang isang manggagawa din. Alam ko, again, importante po ang pera, pero dapat po maintindihan natin, hindi po pinaglilingkuran ang pera. At mamaya pag-uusapan po natin yung teknikalidad kung bakit ko po nasasabi po ito. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kailangan ko po mapaintindi po sa inyo na napaka-importante sa ating Diyos na meron po tayong tamang puso at tamang pagkaunawa sa ating mga ginagawa. Ang ating pong pagtatrabaho ay para po makatulong sa ating buhay. Sino po naman dito ang hindi nag-e-enjoy, no? Na makakain man lang na masarap every day. Makapagbayad ng kuryente on time, no? Makapunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan. That is the pleasures and those are the things in life na napakasarap gawin. And I agree, napakaganda po ito. Pero again, pag ang ating goal sa ating buhay ay mas nagiging mabigat na po ang pagkita ng pera kasi po sa mapaglingkuran ng ating Panginoon, dun po nagkakaproblema. Are you with me? Kasi ang sabi po, you cannot serve both God and money. Pero alam niyo po, ang isang katotohanan na gusto ko pong masabi sa inyo. Alam mo ba, pag inuna mo ang Diyos sa iyong buhay at pinaglingkuran mo ang Diyos sa iyong buhay ng tapat, hindi niya papabayaan ang iyong finances. Why? Bakit ko po nasasabi po ito? Because money is owned by God. Money is owned and created by God for you to use. Hindi po, ang pera po ay wala pong buhay. Kaya po mga minamahal, huwag niyong bigyan ng buhay ang pera. Bagkus po, gamitin niyo po ang inyong buhay para paglingkuran ang Panginoon. At hayaan mo magkaroon ng buhay ang pera para paglingkuran ang Diyos din. Ano po ibig sabihin? Let your finances worship also God in your life. Saan napupunta ang iyong finances? Para sa personal lang po ba? O naitutulong mo sa iyong kapatid? Para sa personal lang po ba? Or nagbibigay ka ng chance na etong inipon ko ng ito ay makakatulong to sa mga nangangailangan. Pag meron pong isang nangangailangan na kapatid na hindi nanghihingi sa iyo, alam mo na nangangailangan siya. Nasa ospital ang kanyang mahal sa buhay at meron kang extra. Lord, hayaan mo i-bless ko itong taong ito. Hayaan mo, Panginoon, na mapaglingkuran kita, Panginoon, gamit ang perang ito sa pamamagitan ng pagtulong ko sa aking kapatid. Are you with me? So you cannot serve God and money. It's either mahalin mo ang Diyos o mahalin mo ang pera. Hindi pa pwedeng mahal mo ang dalawa. Hindi pa pwede. So okay lang po ba ngayong umaga ito, mahalin po natin ang Diyos ng totoo. Hallelujah. Ito po ang katotohanan. You cannot serve God and money. Third, paano nga po ba maging financially free? Ang sabi po dito, live below your means. Ano ibig sabihin po niyan? No? Gusto niyo po ba maging malaya sa inyong finances? Ito po ang isa sa mga tip na amin pong ginagawa. It's living below your means. Ano ibig sabihin po niyan? Huwag kang mamuhay na above dun sa iyong kinikita. Ito po ay parang financial na guru na po ito. Huwag kang mamumuhay o huwag kang magiging gastador na lagpas sa iyong income. Kung gusto mo maging malaya, gusto mo na mawala sa cycle ng kautangan, cycle ng kahirapan, at cycle na wala ka laging meet the ends, don't live your life above your means or below your means. Dapat po mga minamahal, pag tayo po ay namumuhay, dapat may wisdom. Pag tayo po ay gumagastos, dapat po may wisdom. Dahil ang wisdom po ay nanggagaling sa ating Panginoon. If we are living in this life, we need to have wisdom to live our finances. Ang sabi po ni Solomon, no, sa kanyang sulat sa Proverbs, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp their downs. Ano ibig sabihin po niyan? Maraming tao po ay nagsastruggle not because they lack income. Marami pong tao ang nagsastruggle because
they lack o nagkukulang po yung kanilang wisdom po on how to spend everything. May parang ganito po hindi pa pwede na ikaw ay kumikita ng 10,000 pero ang gastos mo o bayarin mo sa Shopee ay 15. Hello? Tapos, mag-expect ka na meron ka pang extra income pagdating po ng bayaran ng kuryente, tubig, at renta. Are you with me? Hindi pa pwede na ikaw ay kumikita ng 10,000 pero ang pagkain mo sa isang araw ay umaabot ng 2,000 isang araw. It doesn't make sense. Kasi pagdating po ng credit card, pagdating po ng bayarin, at kumikita ka ng 10,000 at ang credit card bills mo ay 20,000, don't expect na makakalaya ka. Are you with me? Kami po mag-asawa, onting sharing lang po. Kami po ay meron pong 4 o 5 credit card. Apo, meron 4, 5. At gusto ko pong, hindi po ito para ipagyabang, pero gusto ko matuto kayo ng onte. We have 4 to 5 credit cards at may mga credit cards pa po kami na hindi nagagamit. Pero alam niyo po, ang credit card namin ay hindi po namin ginagamit po sa utang. Alam niyo po, ang ginagamit namin, ang gamit ng credit card po sa amin, dun po namin dinadala lahat ng bills. Ang aming kuryente, ang aming tubig. Dahil pag dun po dumaan, meron pong points. No? At ang points, convert siya minsan ng pera. Doon po namin dinadaan, pero never po namin in-swipe or never kami nag-swipe para sa gastusin. Mini-make sure po namin na meron kaming pera na nakaalat, for example, grocery. Meron po kami, kunwari, ang budget namin is 2,000 para sa grocery. May marating pa ba 2,000 ngayon? Meron pa naman. So, 2,000 pesos po ang budget sa grocery. Hawak na namin yung 2,000 pesos cash at ilalagay na namin sa sobre bago po namin i-swipe. Ibig sabihin may bayad na po kami bago po namin gamitin ang credit card. So for short po, ito po ay wisdom ng Panginoon na bago po ikaw, number 1, bago ka mangutang, kailangan na kailangan ba? Pangalawa, kaya ba na mag-survive na wala yung bibilihin mo? These are the things na napakadaling lagi natin nakikita, pero maganda po ipaalala sa bawat isa. You want to be free from the hardness of finances? Never nagagastos ka na hindi mo kailangan. Second, gusto mo maging malaya? Huwag kang gagastos dahil para magyabang ka lang. Hello? Marami pong ganyan, mga minamahal. At buti naman po sa simbahang ito, wala. Di ba sure? Pero ang panalangin ko po wala. Yung tipo bang, ang dami mo ng damit. Puro blue. Tapos nakita mo na naman, pag-scroll mo na naman ng Facebook mo, ang ganda naman itong blue na to. Click ko nga. Pagbukas mo ng aparador mo, may 100 piraso na ganito na. Napakaganda, gawin ko 101. Kasi may space pa dito sa dulo. Mga bagay na hindi na kailangan. Ang ganda-ganda pa ng cellphone mo. Ang lina pa ng camera, hindi pa naman nagahang. May lumabas na bagong iPhone 20 XR Pro L 200 gig, ewan ko. Pero dahil sikat, ang ganda ng iPhone na to. Ang ganda ng camera. May lumalabas na hologram. Magkano? 120,000 pesos. Wala ko niyan, pero, mare! Paswipe. Hindi naman kailangan. I am not against buying things if you want. Pero pag gusto mo talaga isang bagay, ito po ang tip, pinag-iipunan. Hello? Naulan. At ang panalangin mo, darating yung panahon na gusto mo magkaroon ng sariling four wheels. Pwede naman, pero pinag-iipunan. Pinag-iipunan. Kung hindi pa kaya sa ngayon, pwede naman mag-e-bike, pero pinag-iipunan.
4 wheels pa rin naman eh. Adjust na lang budget. Di ba? Pag nakabili, no? Naka-e-bike ka, tapos ipon lang ng ipon, tuloy ng tuloy ng ipon. Tapos pag halimbawa, sapat na, benta mo yung e-bike. Upgrade na ng 4 wheels. At least, naka 4 wheels ka na simula. Kasi yun pa ang kaya. Huwag mong pipilitin na gumastos na hindi pa naman taga-kaya. Are you with me? Hallelujah. So, ayan po, no? Ito po mga helpful tips para po tayo ay magkaroon na mas maayos po na financial stability, no? Number 1, kung gusto niyo pong maiayos ang iyong finances, number 1, we need to track every expense. Pag sinabi pong track every expense, ginagawa po namin ito. No? Na bawat papasok po sa amin na income, pinipilit po namin na ma-track ng maayos. Saan namin gagastusin to? Para saan to? Sinusulat po namin. Kung gusto niyo po maayos po ang inyong finances, ha? Minsan ba nangyayari sa inyo ito, mga minamahal, mga kapatid? Na pagbigay ng sahod, after ilang araw, pagkapamon sa bulsa mo, ganito. Saan na yun? Yung 10,000 ko, bakit 200 na lang to? Hindi mo na alam. So, ang mangyayari, dahil hindi mo na i-track yung expenses mo, may lalabas sa bagong bayarin. Hala, yung bayarin ko kay Judith, di ko na alam kung nasaan. Kasi you don't track your expense. You don't track everything that you do. Kami po, pag kami ay may binibili, o kami po ay may pinagagastusan, kami po ay mayroon pong kinuha na insurance, o kaya hulugan, nakasulat po kami sa papel. Hindi lang po sa papel, nakasulat din po sa computer. Para every month po alam namin kung ano po ang versus ng aming income sa aming pong gastusin. Lahat po yan. Ultimo po, ang binabayaran po namin deodorant nakasulat. Matrabaho siya, mga minamahal, pero sinasabi ko sa inyo, gawin niyo po ito, magugulat kayo sa resulta. Hindi ka magkukulang kasi nakatrack lahat. At pag nakatrack kasi ang lahat ng bagay, nakasulat lahat, makikita mo na, may extra pa ako. Ito ang extra ko. So later, mamaya ituturo ko sa inyo paano po yung diskarte. So ito po, meron po kaming tinatawag na 70-20-10. Sa aming buhay, para makatulong po sa inyo, gusto niyo po ba matuto? Ayan. Salamat po sa 4. So, sino po dito gusto matuto sa kanyang savings? Ayan, hallelujah. So, meron po kami tinatawag na 70-20-10. What is 70-20-10? No? Sa amin pong 100% income, 70% ng aming income po ay binibigay po namin sa aming living expenses. Pag sinabi pong living expenses, ito po ang aming pamasahe, pagkain, kuryente, tubig, lahat po ng aming pinaggagastusan para kami po ay mabuhay at mag-survive. Yan, pwede din po, ilagay po namin dyan ang tuition ng aming anak. Nandyan din po ang aming mga gastusin, no? Sa aming mga renta, nandyan po yan. So 70% ng income dapat po natin ay napupunta sa expenses o living expenses. Sa 100%, yung 20% dapat ito po ang importante. Savings at investment. So 100% ng ating kinikita, dapat merong kalaging na itatabi. Kung sa Tagalog, meron kang na isusubi. Meron kang na ibubulsa. Na ito po, itong 20% na to, this becomes your savings and investment. Again, ang savings po, hindi dinudukot, ha? Nakakita na po ako na marami kasi nag-start po, nag-try na mag-save. Halimbawa, kumuha ng bote ng mineral water. Naglagay ng 50, 100 ng umaga. Pagdating ng gabi, nandun sa kwarto, may dalang gunting. Malapit na to eh. Gusto mo makaipon, mga minamahal? Kumuha ka ng lagyanan na hindi mo mabubuksan. Huwag mo lokohin sarili mo. No, kumuha ka ng mag-iipon ako, sabi ni pastor, maglalagay ako ng 20-20, 50-50 kasi yun yung 20% ng income ko. Ilalagay ko sa bote ng nido. Pero hindi ko lalagay ng rugby.
No? Pero ito po, kidding aside, no, napaka-importanting malaman po ito. Kasi this 20% will somehow save your life in the future. Pag kayo po ay nag-save ng 20%, ito po ang mindset. Ha? Makinig. Pag ikaw ay nag-save ng 20% sa iyong income, pag-save mo, ang isipin mo na, nagastos mo na. Wala na. Para mas madali, para mas maayos kang makapag-save, mas madali. Pag naglagay ka ng savings mo na 20%, isipin mo, kinain mo siya na masarap. Nag-date ka, kumain ka, trinit mo yung sarili mo, kumain ka ng steak, kumain ka ng, wala na. Pero magugulat ka. At the end of the year, may maganda ka ng ipon. At pag may emergency, hindi ka mangungutang. Kasi meron pong savings and investment. Alam niyo po, meron po ako i-share sa inyo, hindi po ako sponsored nito. No? Sino po dito, pwede po kayo magtaas ng kamay, ha? Be honest, kasi baka tulong po ako sa inyo. Sino po dito ang meron pong bank account? Taas po ang kamay. Yung wala pong bank account, taas po ang kamay. Yung walang pakialam, kahit ano itanong ko. Alam niyo po, sarap niyo talaga kausap, no? Sarap niyo kausap. Alam niyo po, sa mga wala pong bank account, napaka-blessed po natin ngayong panahon po nito dahil we are now on an internet age. And I want to endorse you an app, no? An application. Hindi po ako sponsored, ha, pero makatulong po ito sa inyo. Maliban po sa GCash, maliban po sa maraming bagay, meron pong application na tinatawag na GoTime. Ang GoTime po, meron po akong GoTime. At ang GoTime po, ito po ang aking internet banking. Kasi ang internet banking, ituturo ko po sa inyo along the way siguro. Kausapin nyo na lang ako mamaya kasi di po pwede maubos ang oras ko dyan. So dito po, sa app na to, pwede kayo makapag-save. Na meron po itong time deposit na hindi mo magagalaw yung pera. Na at the end of the day, magugulat ka na lang na meron ka ng 50,000, meron ka ng 70,000 na hindi mo in-expect. So mag-save po kayo, pwede po kayo mag-save dyan. Dahil alam ko po na napaka-importante talagang mag-ipon. This is one of the things that we need to understand na hindi po tayo ubos biyaya. Alam niyo po mga minamahal, kahit gaano po kalaki ang income po natin bilang isang lingkod ng Panginoon, kung hindi ka marunong magsubi, walang mangyayari. Hello? Mag-ipon. Sabi mo nga sa katabi mo, kalabitin mo yung nasa kanan mo. Sabi mo, Mars. Panahon na. Mag-ipon na tayo. Hallelujah. Nasa kaliwa. Nasa kaliwa, sabi mo, Mars. Ayan. Ipon na tayo. Ayan. Anyway, sige. Alam niyo po, napaka-importante po ito mapag-usapan. At ito, we are now talking about our finances. 70% will be in our needs, 20% on our savings and investment. At ito po ang importante. Ito po ang naging secret po namin why why God blesses us so much. And ito po ay tinatawag na 10% tithes. Hello, makinig po kayo maigi. Kung muna ako sabi katabi niyo, napaka-importante mo nito. 10% is where our income ay binibigay sa atin ng Panginoon na oportunidad para makapaglingkod sa Kanya. Ang 10% po, ito po ay naging sekreto po namin. Because, ano nga po ba ang 10% tithes? Ang 10% tithes po, ang utos po ng ating Panginoon, from our whole income, dapat meron pong percentage ang ating income na tutulong po sa gawain ng Panginoon. Again, to give you an idea where our tithes goes to. Ang simbahan pong ito ay clear na kami po na mga inyong pastor ay hindi po tumatanggap ng mga hindi po kami tatanggap ng sahod. No? We are not unlike other churches na may percentage na malaki at may tinatanggap from the tithes and offering. Kaya malakas po ang loob ko na magturo ng tithes kasi wala po ako mapapala po sa tithes ninyo.
Ang tithes po na ating nalilikom every Sunday ay unang-unang ginagamit po para sa advancement ng kaharian ng Panginoon. Ginagamit po ito para tayo po ay mag-survive bilang isang simbahan. Alam niyo po, sabi nga ni Ate Gina kanina, nag-ipon kasi ako para sa langit. Tama naman. Tama naman. Pero habang tayo dito na sa lupa, lahat po ng bagay may bayarin. Ang building po na ito ay pinaparentahan po sa atin at tayo po ay nagbabayad. Ang aircon po natin ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasama sa loob. Meron po tayong 6 na aircon para komportable yung stay ay meron rin pong binabayaran na kuryente. Ang kuryente po natin, to give you an idea, ang kuryente po natin this month is 13,000 alone. 13,000. Ang water natin nagbabayad. Tapos, again every Wednesday, every time and then, marami po pong pinagagastusan po ang ating simbahan. At alam ko po, hindi po makakatawid po ito kung wala po ang pagmamahal nyo sa church at sa ating Panginoon. So, maraming salamat po and I really advise you to give. No? Pero alam niyo po ba kung ano po ang secret of giving? Ang sabi ng Panginoon, give and it shall be given to you. No? It is actually an idea na ang ating 10% ay, ito po ang maganda, ito pag-usapan natin. Ang ating income, since pinag-usapan natin kanina, ay pagmamayari ng Diyos. Pero alam niyo po, mabuti ang Diyos. Dahil ang Panginoon, hindi po niya nire-require ang 100% ng income natin. Kundi po ang 10% lang. At ang 10% lang po na iyon ay makakatulong po sa gawain ng Panginoon. Nung ako po ay nagsisimula bilang isang Kristiyano, hindi po ako firm believer. Kasi sabi ko nga, bakit ko pa kailangan ibigay yung 10% ng aking income? Nabigay ko na yung buong buhay ko. Tanong rin ba yun? Tanong nyo rin? No? Na paano ko mabibigay, bakit ko pa kailangan ibigay ang aking income sa ating Panginoon kung nabigay ko na yung buhay ko? Which is, layman's, after years, no, ako'y nagmamature sa Panginoon. Nagtanong ako ng isang katotohanan at ito sabi ko sa sarili ko, paano ko mabibigay ang aking buhay kung 10% nga lang ng income hindi ko pa maibigay? At alam niyo po ba, mga minamahal, ito po ay iniutos ng Diyos sa bawat Kristiyano, mapa Old Testament at New Testament. Ito po ay iniutos ng Panginoon para, number 1, hinahayaan mo ang iyong finances na manambahan sa Diyos. Pangalawa, hinahayaan mo na ang Panginoon ang maghari sa iyong finances. At pangatlo, bakit po tayo nagtitithes? Maliban po sa support sa gawain ng Panginoon. Hinahayaan natin na ang Panginoon ang mag-overtake ng ating kitaan. Ano po ibig sabihin nito, mga minamahal? When we trust God with our finances, noong kami po ay nagsisimula, ako po ay hirap na hirap mag-tithes and offering. Pero, alam niyo po, ang laki ng income ko. Personally, hindi pa po kayo mag-asawa ni Mrs. Ang laki ng income ko. Ang ganda ng kita ko. Pero nung ako po ay hindi po nagiging faithful sa pagtulong, pagsuporto ng gawain ng Panginoon, lagi po akong bitin. Lagi akong kulang. Lagi akong parang, kulang na naman yung income ko. Pero mula po na natutunan po namin, ako'y napapasalamat po sa aking asawa, na kami po ngayon, kahit mga few years back, mula po na natuto po kami na magbigay ng tapat sa Panginoon, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Totoo po. Totoo. At ito po ang tip. Gusto niyo pagpalain ang iyong finances through tithes. Huwag kang magbibigay na hindi masaya ang iyong puso. Kailangan matuto ang puso mo muna bago ang iyong bulsa. Pag natuto ang puso mo na nagbibigay ka pa na may kaligayahan sa Panginoon, na ang panalangin mo, Panginoon, Lord, itong income ko po, itong tithes ko, Panginoon, ay ibe-bless ka. At ibe-bless ang church at maligaya ako, Panginoon, pagpalain niyo po ito. Doon magsisimula ang blessing sa iyong buhay. Are you with me?
Kaya napaka-importante. Gusto mo makalaya. Alam niyo po, isa pa po sa sikreto po ng tithes. Alam niyo ba ang tithes nagpapalaya po ng utang? Opo, ang tithes ay nagpapalaya ng utang. Alam niyo, mula po kami ng asawa ko ay naging faithful sa tithes. Naging faithful po sa gawain. Naging faithful po sa pagbibigay sa ating Panginoon kahit kailan hindi kami pinautang ng Diyos. Hindi kami hinayaan na mangutang ng Panginoon. Na before man dumating po ang bayarin, nagpo-provide ang Diyos. Dumating po sa pagkakataon na ako po ay nawalan po ng trabaho, pero kahit kailan hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Dumating po sa pagkakataon na alam niyo kung maintindihan mo ang tithes ay pagtatanim. At lahat ng tinanim mo, darating ang panahon, aani ka. Eto po, may panahon na kami, tanim lang ng tanim. Tanim lang kami ng tanim. Pero po, nung dumating sa pagkakataon na kami, anihan na. Alam niyo po, ang anihan po namin. Nung ako po ay nawalan ng trabaho 3 years, 4 years ago, for 1 year, hindi kami pinagkulang ng Panginoon. Alam niyo po, isang blessing na binigay sa amin na wala po akong trabaho. Ang asawa ko lang meron. That's the time na binigyan pa kami ng bagong kotse ng Panginoon. Wala akong trabaho. Pero alam niyo po, kung nung pinaregister sa amin ng Panginoon ang lahat, naging faithful ka kasi anak. So lahat ng ginagawa mo ngayon, maging faithful ka lang. Ituruan mo lang ang puso mo magbigay sa Panginoon. Turuan mo lang na maglingkod. Turuan mo lang na maging tapat. Darating panahon, aani ka. Aani ka. So, yun po ang napaka-importante. And 3, ito po ang isa sa mga tips na pwede ko maibigay. Avoid lifestyle inflation when income increases. Pag lumaki ang income, itong sakit ng Pilipino. Pag lumaki ang income, lalaki din ang gastusin. Ngayon, pag ikaw po ay binigyan ng Panginoon ng malaking income, ito po ang tip. Huwag mong palakihin ang finance. Huwag mong palalakihin ang lifestyle mo. Halimbawa, ikaw ay kumikita ng 10,000 isang buwan. At biglang gumanda ang trabaho mo at ikaw ay prinomote at naging 15,000 ang income. Pwede ba? Pwede ba? Kung nasanay ka na kumakain ka ng isang gulay, isang karne, isang kanin sa isang meal, pwede ba na magstay ka muna doon? Huwag agad na darating ang panahon na pag tumaas ang income, tataas na yung lifestyle mo. Ay, dahil 15,000 ang income ko, eto na gagawin ko. Bibili na ako ng bagong motor. Bibili na ako ng ganito. Hindi pa nakaka-momentum yung income sa'yo, may gastusin ka nang iniisip. O kaya, ikaw ay in-announce pa lang. Announcement pa lang ha, na ipopromote ka. Hoy, popromote kita ha. Ito magiging sahod mo. Pag uwi mo sa bahay, nag-iisip ka na agad mukhang gagastosan ko to ah. Bibili ako ng bagong ganito. Bibili ako ng bagong ganyan. Wala pa nga. Kaya mga minamahal mga kapatid, once pag umakyat ang income, huwag mong pataasin ang lifestyle mo. Are you with me? Hello? Yan. Next. Distinguish needs from wants. Gusto mong maging malaya sa utang, maging malaya sa lahat ng bagay, kailangan ma-distinguish mo kung ano ba tagang kailangan mo o gusto mo lang. Hello? Kailangan maintindihan mo, kailangan ko ba to? O gusto ko lang to? Kasi maraming bagay na akala mo, kailangan mo, pero gusto mo lang pala. Paano mo malalaman kung kailangan mo isang bagay? Number 1, syempre, ano nga ba ang basic needs mo? Pagkain, shelter, maayos na damit. Ano ba pangangailangan? Again, ang example ko kanina, kailangan mo na ba mag-improve? Kailangan mo na bang mag-upgrade ng cellphone? Kailangan mo na ba mag-upgrade ng sasakyan? Kailangan mo na bang ganito, ganyan, ganyan? At pag ginasusun mo ba to, magagamit mo para mag-generate ng income uli? So you need to distinguish what's needs and wants, no? Ang sabi po dito, financial freedom is not how much you make, but how much you keep. Magkano nga ba ang naiipon po ninyo every time may pumapasok? Dapat po, ito po ang kinig. The moment na tumaas ang income mo, dapat tumaas din ang ipon mo. Hello? Pag tumaas
Ang income mo, dapat tataas ang ipon mo, hindi ang gastusin. Lagi niyo po tatandaan, pag tumataas ang income, tataas ang ipon. Again, pag tataas ang income, tataas ang ipon. Ulit, para baon, tataas ang income at tataas ang ipon. Ipon. Hindi po tataas ang gastos, kundi tataas ang ipon. Hindi po ang gastos, ipon. Hallelujah. 4, how to be financially free. Eliminate bad habits o bad debts. Ano po yung sabihin yan? Iwasan po ang mga pangit na kautangan. Mamay tumawa. Ito mga minamahal. Ito magkaroon po ng... Pakinig ko na. Importante to. Mamaya mo na singilin yung katabi mo. Hindi po masama ang lahat ng utang. Okay? Hindi po masama ang lahat ng utang. Mali. Hindi lahat ng utang masama. Hindi lahat ng utang masama. Nagiging masama lang po ang utang pag ikaw ay nangungutang dahil may gagastusan ka. Sina Henry C., sina Lance Gokongwei, yung mga taong bilyonaryo, sila po ay may mga taong may utang. Pero every time they try to lend money, ito po ay para pang negosyo. Sila po ay nanghihiram dahil alam po nila na ang kanilang paghihiraman po ay makaka-create po ng income generating na opportunity. Kung ikaw po ay nangungutang dahil po gusto mo lang bumili ng bagong cellphone, gusto mo maayos gusto mo ng engranding birthday ng anak mo, gusto mo may lechon, gusto mo na mga bagay-bagay na hindi naman importante, doon po nagiging masama ang isang utang. Are you with me? Nagiging masama po ang isang utang pag ikaw ay nangungutang ng dahil na po bisyo na lang. Hindi naman kailangan. No? It becomes a bad debt. No? Isa pa po sa mga pangit na debt o mga pangit na utang, pambayad sa bills. Napakahirap po na ikaw ay mangungutang dahil kailangan mo na pambayad ng kuryente. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pambayad mo sa utang, ay inutang mo din, so may isang utang ka pa. Nagkakapatong ang ginagawa mo hanggang darating pa, masasanay ka na ganun ang gagawin mo sa buhay mo. Na every time may babayaran ka, kailangan mo ipangutang. Kaya babalik tayo sa kanina, before ka mangutang, number 1, kaya mo bang bayaran? So eliminate bad debts. Ang sabi po ng Proverbs 22:7, the rich rule over the poor and the borrower is the slave to the lender. Sino man ang kinuutangan mo, nagiging slave ka. Pag ikaw po ay alipin ng pera, wow, di ba? Sino po dito yung mga alipin ng pera? Yung mga, sa opisina, pag sinabi alipin ng pera, ito po yung mga nag-overtime. Na mga alas 9, nandun pa, no? Yung tagang jingji sa opisina, no? Ano man po, pag ikaw daw po ay inangutang, ikaw daw po ay nagiging alipin nung pinangutangan mo. So, pag ikaw ay hindi lumaya sa pag-utang, ikaw hindi lumaya sa pangungutang, mga kapatid, you will be a slave until the end of your life. So again, ito po ay tinuturo ko para ikaw po ay magkaroon ng magandang testimony sa iyong buhay Kristiyano. Amin po ba doon? Mamaya pag-usapan natin yan. So again, eliminate bad debt. Ano pong helpful tips? Again, stop creating consumer debt. Ito yung sinasabi ko kanina. Pag ikaw ay nangungutang na lang dahil kailangan mong pambayad, ikaw ay nangungutang dahil kailangan pambili ng lechon, ikaw ay nangungutang dahil kailangan mo, ayaw mo na ng spaghetti, ayaw mo na ng pansit sa birthday ng anak mo, gusto mo na mga lengua estofada. No? Ay na nagiging mali. No? Stop creating consumer debt. Now, second, gusto mo makalaya sa utang, pay off the smallest debt first before the momentum. Ano ibig sabihin yan? Pag meron ka mga maliliit na utang, 500, 1,000, 3,000, 2,000, pwede yun muna ang bayaran mo. At least mabawas-bawasan yung mga nanghahunting sa'yo. Yung tipo bang, ayun lang yung bahay mo, dahil nandito nakatira yung utang mo, iikot ka sa kabila. Ang pagdating, utang mo lang naman doon 500, pwede ba bayaran mo na?
Bayaran mo muna. Pay off the smallest debt first. Yung mga, wag mong isipin na, ala, nabaon na ako ng utang. Mami na mahal, kaya mo makalaya sa utang. Hello? Pero hindi kita pinamamadali. Dahan-dahan. Isa-isa. Hello? Isa-isa. Yung pinakamaliit muna. Kapatid, magkano inutang ko sa'yo? May 1,000. Eto. Sorry kapatid ha. Na-late ng onte, na-late ng 5 years. At least nagbayad. Isa-isa. Pay off the smallest. Tapos pagtapos na, yung may utang na ng 1,500. May utang na ng 1,800. May utang na ng 2K. May utang na ng 2,500. Isa-isa. Hanggang alam niyo mga kapatid, itong katotohanan, masarap mamuhay ng walang utang. Ang sarap na huminga. Ang sarap na, I'm free na walang utang. No? Pay off the smallest debt first before the momentum. Before, pag kumikita ka na, before ka gumastos sa mga ibang bagay, bayaran mo muna mga kailangan bayaran. Pangatlo, use bonuses, commissions, and extra income to reduce debt. Pag meron kang extra na income, may bonus, may komisyon, may extra income, huwag mong igastos agad yung kikitain nun. Pambayad mo muna sa utang. Hello? Huwag po kayo masaktan sa sinasabi ko, mahal ko lang kayo. Mahal na mahal ko kayo, gusto ko po kayo ay makahinga ng maayos. So again, pag may income kayo, may bonus, may commission, prioritize yun magbayad ng utang. Wala po dito may utang sa akin, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Baka sinasabi si pastor, parinig. Tama naman, wala naman kayong utang sa akin, di ba? Wala naman kayong utang sa akin. So anong papapala ako pag turuan ko kayo? Pero tinuturuan ko kayo para mapagaang ang buhay ninyo. At wala pong magandang lugar na pag-usapan po ito maliban sa tahanan ng Panginoon. Amen po ba doon? So, use bonuses, commissions, and extra income to reduce para mabawasan. Pag may dumating na income, bayad. Saka na muna mag-upgrade ng mga bagay-bagay. Saka na muna mag-upgrade ng lifestyle. Saka na bumili ng magandang relo. Bayad muna. 4, avoid borrowing for things that immediately lost value. Ito po ay napaka-technical. Kasi marami po ang nababaon sa utang dahil hindi nila alam kung saan nilalagay ang pera. For example, alam niyo po ba na pag bumili ka ng brand new na kotse, the moment na lumabas sa kasa ang brand new na kotse, 40% agad po ang binababa ng actual value niya. So pag lumabas po ang kotse, ang brand new na kotse na 1,000,000 sa kasa, no? Pag bumili ka ng brand new na kotse at lumabas sa kasa, yung 1,000,000 na yan, kahit hindi mo pa nadadrive, once na lumabas sa pintuan ng kasa yan, ang presyo na ng kotse nyo is 600,000. Opo. Yun na agad ang presyo niya. So, what things do you prioritize? May extra income, may kotse ka pa naman, no? May maayos sa sasakyan ka pa naman, may maayos sa motor ka pa naman, hindi pa naman kailangan. Invest ka sa mga bagay na nag-a-actual grow. May extra kalahating milyon ka, may nakita ka na property na alam mo maganda ang potential, yun ang sugalan mo. Kasi alam mo, darating pa ang lupa, ang lote, tataas. Investment, mga insurances, check nyo po mga insurance. Pwede kayo mag-check. Time deposit, wala ka pa ng paggagastusan, may income na dumating, itabi mo, suboy mo na, lagay mo sa time deposit, palakihin mo. Ano po ang pinagkaiba ng mayaman po sa hindi po mayaman? Ang hindi po mayaman, pag nagkaroon ng pera, naghahanap ng gastusin. Ang mayaman po, pag nagkaroon ng pagkakataon, American income, naghahanap po na pwede pong pagkakitaan. These people are already earning, but they wanted to earn more. So, kung ginagawa po ito ng mga mayayaman, ano po ang excuse natin para hindi ito gawin? Kung halimbawa, ikaw po ay may trabaho from 9 to 5. Kaya pa naman ang oras. Pwede naman Pwede naman mag-invest ka. Pwedeng go to Forex. No? There's a lot of invest. Mag-iingat lang po kayo. At syempre manalangin kayo. Pray to God, Lord, may pera po ako dito, Lord. Saan ko po ilalagay ito?
Saan ko po pwedeng invest na Panginoon? Bigyan mo ako ng opportunity, Lord God, na hindi po ako masisira. Bigyan mo ako ng opportunity, makaka-bless po ako. At dito po, ang sabi dito, every peso paid towards debt is a step towards freedom. Every peso paid, every piso na ating pong pinangbabayad po sa ating utang is a step towards freedom. Na habang tayo po ay lumalaya sa utang, tayo po ay lumalaya po sa ating finances. So how to be financially free? Ang sabi po dito, increase your income. Pag sinabi po increase your income, ang sabi po sa Ecclesiastes, no? Sow your seed in the morning, and at the evening, let your hands not be idle. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Excuse me. Sandali lang po ha. Excuse me. Sorry po. Nahilo lang. So, ang sabi po sa Ecclesiastes, sow your seed in the morning, and the evening let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally. Ano po ibig sabihin nito, mga minamahal? Pag ikaw po ay meron pong ginagawa na income po ngayon, if you want to earn more, you need to look for opportunities na pwede pong, ay sabi ko nga sa inyo kanina, kung kayo ay nag-work from 9 to 5, at kaya pa naman po gumawa ng paraan na nakakapagpadagdag ng income, go! No? Wala pong nagpipigil sa'yo na mag-extra income. Kung gusto mo, pag nabibitin, nagkukulang talaga yung 10,000 isang buwan. Gawa ng paraan na makapag-create pa ng another income. No? For example po, kung ikaw ay nagtatrabaho, katulad ginagawa ni Ken, siya po ay nag-aaral. Nag-aaral ka ba yan? Nag-aaral siya ngayon. Pero alam niyo po ba, after po ng school niya, after naman ng school, di ba? After ng school niya, he tries to sell. Alam mo po ginagawa ng batang yan? Nagba-buy and sell po ng iPhone. Sa batang edad. Because the idea that he needs to earn and to save, it's a mature decision to make. Hindi naman, kung kaya pa naman ng iyong katawang lupa na mag-generate pa ng income, go for it. Again, marami pong pagkakataon na pwede po tayong kumita ng extra. Ito pong helpful tips. Learn new skill. Kung halimbawa po ikaw ay master na ng ganito, learning new skill. Ano pa ba pwede kung halimbawa ikaw ay nasa construction at ang masteral mo ay mason, no? O kaya ang masteral mo po ay carpentry. Carpentero. Learn a new skill. Mag-aral ka naman mag-electrician. O kaya mag-aral ka magluto. Tapos may onting puhunan, mag-start ka katulad ng ginagawa minsan ni Kuya Atan. Pag may extra income, bumibili ng dahon ng gabi. Gumagawa siya laing. At they sell it online. No? Learning new skill. Naniniwala po ako na hindi po kayo dapat stagnant sa isang skill set lang. Pwede ka matuto ng maraming bagay. At ano man ang matututunan mo, pwede mong gamitin. Pwede mong i-take advantage. Second, start a side business. Pwede ka mag-business. No? Pwede ka mag-start yan. Third, ibisan ko na. Sell products online. Lahat po tayo dito ay nag-sell ng products online. Lalo na po ng panahon ng pandemic. Naalala niyo po ng panahon po ng pandemya? Ultimo aparador binebenta mo. Di ba? Ultimo face mask na napakamahal, no? Ipipilitin mo ibenta. Face shield. Yung shield na para sa motor na wala kakwenta-kwenta, binenta mo din. Pinustro mo yon. Pero ito mga minamahal. Ito po. Malapit na po matapos. Huwag po kayo mahiyang magbenta. Because why? Alam niyo pa ba lahat na nasa kwartong ito ay nagbebenta? Lahat. Empleyado ka, estudyante ka, negosyante ka, we are all selling. Pag ikaw ay empleyado, what you sell is your time. What you sell is your skills. Binebenta mo ang oras mo,
Binebenta mo ang galing mo para sa pera. Sa school, you're selling also your knowledge para meron kang matutunan. You're selling everything. At sa pag nanegosyo, lahat po tayo nagbebenta. Kaya wala pong mahihiya po magbenta. Wag lang po kayo magbenta ng illegal. Pero you need to sell, no? Fourth, invest in education and training. Kailan ka huling nag-invest sa training? Kailan ka huling nag-invest sa edukasyon? Kailan ka nag-invest sa mga bagay na nakakatulong sa'yo? Mga minamahal, what I am teaching to you right now is not something I just learned yesterday. What I teach right now, or what I am trying to educate you right now, is a series of trainings, educations that I've learned years back because I invested. So, kung halimbawa may nakita po kayo na training, or education for personal growth, go for it. Push nyo, mga minamahal. And build multiple streams of income. And lastly, ang sabi po dito, practice generosity. Ang sabi po sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Will you be poured out into your lap? For with the measures you used, it will be measured to you. Give, and it will be given to you. The idea here is that the more you give. Alam niyo po, pag ikaw ay nagbibigay, makinig po maigi, magtatapos na ako. Pag ikaw ay nagbibigay, nakabukas ang palad. Tama? At pag nakabukas po ang palad, bukas din ang palad. Pag bukas ang palad, magbigay. Bukas din po ang palad tumanggap. And you know what? This is what we have experienced. That the moment na ikaw po ay matuto magbigay, maluwag po ang buhay na tumanggap. At ang Panginoon, hindi siya nagkukulang sa mga taong ang puso ay mapagbigay. I know a lot of us are struggling today. But I want everyone to step up their faith. I want everyone to step up sa kanilang pananampalataya na kahit medyo ngayon bitin, medyo ngayon nagsastruggle, medyo ngayon kulang pa, pero maniniwala ako at may pananampalataya ako na itatawid ako ng Panginoon. Naniniwala ako na darating ang panahon na kahit ngayon man ay medyo nagkukulang ako, pero darating ang panahon, hindi na ako magkukulang. Nananampalataya ako na itatawid ako ng Diyos mula sa dating buhay papunta sa bagong buhay na para sa akin. So today, I want everyone to have faith sa ating Panginoon. Tithe faithfully according to your conviction. Support missions and ministry. Help people wisely and give regularly, not just emotionally. The more na nagbibigay ka, the more na binubuksan mo ang pintuan ng iyong buhay para tumanggap ng pagpapala. This is what I have learned for the longest time. Kaya kami po, ng aking pamilya, we try. Di po kami nagpapautang, ha? Di po kami nagpapautang. At naniniwala kasi ako, ang utang nakakasira ng relasyon. Nakakasira siya ng relasyon. Pero what we do, ano pwede mong gawin kung hindi ka nagpapautang? For example, may kapatid na nangutang sa'yo. Kapatid, pwede ba ako makahiram ng pera sa'yo? Ang ginagawa namin, we don't lend money. Pero kung may extra kami, for example, 5,000 ang hinihiram, at meron kami extra dito na 500, sasabihin namin, and which is ito yung totoo. Kapatid, hindi kasi kami nagpapautang. Pinapriority namin yung relasyon namin sa'yo. Kasi based experience namin, maraming relationships na hindi naitama dahil sa utang. Pero hayaan mo itong extra ko makatulong sa'yo ng onte. Kahit ito, wag mo nang bayaran.
least hindi siya umuwi na zero. At wala siyang iniisip na babayaran sa'yo. Bagkos lumalim pa yung relationship niyong dalawa. Amen pa ba doon? Kaya mga minamahal, the more that you give with a heart of a giver, ito po ang natutunan namin. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Step up. Step up your faith. Bitin na ang ito po ha, bitin na. Bitin na. Hahamulin ka ngayon. Maging faithful ka sa tithes. Abangan mo ngayong linggo, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Maging faithful ka. At ay sinasabi ko po sa inyo, ang tithes at offering ay hindi po napupunta sa bulsa ng pastor, kundi nagagamit sa gawain ng Panginoon. Suportahan mo ang gawain ng Panginoon. Dahil pag sinuporta mo ang gawain ng Panginoon, pagpapalain ng Diyos ang kabuhayan mo. That is what I believe in until today, until now. Are you with me? Sino po dito ang gustong pagpalain ng kanyang buhay? Pwede palakpakan natin si Jesus. Ang lahat po ay tumayo. At tayo po ay mananambahan. May I invite the worship team. As we, sandali lang po ito, kakanta lang natin ang Panginoon. And we will be closing the service. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit na suliranin man, ikaw lamang. Kahit kailan
Lord, salamat po sa umaga ito. Salamat, Lord, sa iyong mensahe at pagpapaalala na, Panginoon, hawak mo ang aming buhay. At Lord, alam namin, O Diyos, na alam mo, Panginoon, na importante sa amin ang aming finances. Importante sa amin, Panginoon, ang aming kabad, Panginoon. Kaya naibigay mo itong mensaheng ito sa bawat isa. Alam mo rin, Lord God, na marami po sa aking mga kapatid na ay medyo nabibitin, medyo nagkukulang. At salamat, Panginoon, dahil sa mensaheng ito, paalala mo kami, Panginoon, na ang pagpapala, O Diyos, ay nanggagaling lamang sa iyo. Na dapat, Panginoon, kami magtiwala sa iyo as we walk in this faith. Alalayan mo ang bawat isa na narito ngayon, Panginoon. At we pray, Lord, na tulungan mo ang bawat isa na makalaya, O Diyos, sa kahirapan, Panginoon, na nararanasan po namin. At turuan mo kami, Panginoon, na maging mature. At turuan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na gumawa ng paraan upang, Panginoon, ang aming buhay ay maiayos. At sa umagang ito, Lord God, Lord, help us to become faithful stewards. Give us wisdom to earn, discipline to save, courage to give, and faith to trust you once again. And may our finances bring glory to your name and blessing to others. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, Lord, alalayan mo, Holy Spirit, ang bawat isa as this weekends, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, Lord God, sa aming mga ginagawa. At patuloy na ikaw, O Diyos, ang maging gitna at sentro ng aming buhay. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na maparangalan ng aming ginagawa at aming pinagkakaabalahan, O Diyos. Bless your people once again and let your spirit be upon us for this whole week hanggang sa aming pagkikita next week. Thank you, God. We love you and we honor you and we bless your holy name. In Jesus' name, Amen and Amen. Check. Amen. Are we blessed, church? Ayan. So, dadako po tayo ngayon sa pagbibigay. And so, kung handa na po ang ating mga tithes and offering, so maaari pong tumayo po ulit tayo. Ayan, bilang paggalang sa ating Panginoon. And tayo po ay manalangin sa ating tithes and offering. Hallelujah. Lord, thank you, God, sa umagang ito, Diyos, na pinagkalo mo sa amin. Salamat, Lord God, sa iyong mensahe ngayong umaga, O God, na binahagi na yung aming pastor. Dalangin pa namin, Lord God, na itong mensahe na to, aming mga natutunan, Lord God, ay nanggaling sa iyo, O Diyos. And salamat po, O Diyos, sa pagpapadala sa amin, sa mga aming mga ginagawa, Lord God, kung paano magpasya sa aming mga finances, Lord. And Lord God, naniniwala kami, Lord God, na mas nagkikare ka pa sa Lord God sa 90% ng aming mga income, Lord God, kumbaga sa 10%. And patuloy mo kaming ingatan and turuan, Lord God, na maging faithful, Lord, sa aming mga pagbibigay. Dahil ang pag-ibigay, Lord God, ay yung pagsubok ay yung hamon sa amin, Lord God. Ito yung utos, Lord God, na maging faithful, Lord, sa aming pag-ibigay. And naniniwala kami, Lord God, na we can't serve two masters at the same time. Dahil kung mangyayari, Lord God, para namin sinasamba ang pera. Kaya Lord, turo mo kaming magbigay ng totoo, magbigay ng tapat sa iyo, O Diyos, na hindi namin nahayaan na kami sumamba sa pera, kundi ang perang sumamba sa iyo, O Diyos. Kaya turuan mo kami, O Diyos, na maging tapat sa iyo, God, sa pagbibigay, sa paglilingkod sa iyo. At salamat po, God, sa lahat ng kabutihan, pagkapala, at mga biyayang natanggap namin, Lord God, sa bawat araw namin buhay, sa kagalingan, sa pamilya namin, Lord God, na patuloy mong iniingatan at di pinababayaan, Lord God. Hinihingi pa lamang namin, Lord, ipinagkaloob mo na masigit pa, O God. Kaya salamat, O God, sa lahat, sa kabutihan mo, pag-iingat mo sa amin. Ingatan mo rin, O Diyos, ang nag-iingat na kami kapo, Lord God, ang Herrera family, in the name of Jesus, pati na pagkapala sa buong Herrera family, O God.
Ingatan niyo po sila, O Diyos. And sa lahat po, Lord God, ng mga magbibigay, pagpalaan niyo po, O God. And sa mga may gustong magbigay, Lord, walang kakayahan, Lord. Walang imposible sa iyo, Lord God. And Lord, sa mga nanalangin po ng mga trabaho, mga business na gustong buksan, Lord, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, Diyos. Kaya, Lord, sa iyo kami po umaasa. Sa iyo kami nananalig at patuloy, O God, na pinagkakatiwala ang lahat. Kaya salamat po, God, sa iyong kabutihan. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome back to